Mga mamshis, mahirap ba mag-isip ng lulutuin? Mag-fried rice kaya tayo. Tara, samahan niyo akong gumawa ng mabilis, masarap, at siksik sa nutrition na fried rice, colored edition. Isang balanced meal na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Tara, simulan na natin. First off, maglagay tayo ng oil sa ating pan. Huwag masyadong madami. Hindi po tayo nagdi-deep fry. Fried rice lang po. Kapag mainit na ang pan, ilagay natin ang ating tokwa na hiniwa sa maliliit na hiwa. Gusto ko maglagay ng tokwa sa mga dishes namin kasi bukod sa mura ito'y mataas sa protein. Siyempre, sabi ko nga, budget friendly din siya. Parang kaibigan lang. Hindi siya bongga, pero malaking tulong. Diba? Yan, yung unang batch natin, ilagay natin na hindi masyadong crowded para mabilis lang siyang mag-fry. Yan, lagay lang natin yung ating second batch. At i-fry lang natin na katulad nung unang batch natin. Wait lang, ilipat muna natin sa kabilang kalan para pagsabay-sabayin na lang natin itong mga ito na i-fry. Yung mga ingredients natin at baka mali tayo sa school. Yan, dito sa kabila, nilagay ko yung aking pork na hiniwa ng maliliit. I-pan fry natin hanggang magkaroon ng konting brown at lumabas yung kanyang oil. Takpan muna natin para mas mabilis maluto. Ayun na, sa kabila, tapos na yung ating tokwa. Ayan, siguradong napakasarap niyan. Sa ngayon, wala munang timpla-timpla ng mga fina-fry natin para mamaya na natin timplahan ng isang minsanan. At isunod natin dito sa kabila ang bawang habang patuloy na naluluto itong pork natin. Ilagay natin ang bawang naman sa kabila. Ang bawang, mas gusto ko siyang medyo crispy siya pero hindi siya sunog. Kaya sa ngayon, medyo mababayan lang yung apoy niya para hindi mabigla. At dito nga, sa kabila dito, sa banda dito ay luto na yung ating pork. Isunod naman natin ang ating patatas. Habang sabay na niluluto natin yung bawang sa kabila. Ayan, ganun din, ang patatas natin ay medyo iba-brown lang natin, pero hindi natin masyadong i-toast siya katulad nung gagawin natin sa bawang.
Yan ay dahil ang patatas kapag medyo sumobra siya sa luto, hindi siya nagdadala ng masarap na lasa sa ating fried rice. Ayan ang ating brown na ingredients. Okay, syempre, pag fried rice, dahil colored edition siya, gusto natin lagay ng vibrant color. Lagay natin ang ating carrot. At sabay na ring luto na yung ating bawang. Iyan. Sandaling luto lang yung ating carrot kasi madali lang din siyang maluto. Wala pang mga 3 minutes yan. Tapos na yan. Yan. Tanggalin natin. Alright. Congratulations! Nasa puntong aromatics na tayo. Siyempre, uunahin natin ang ating luya. Mas mabango siya kung may luya. Igisa natin hanggang sa medyo mag-brown siya. Then, idagdag natin itong hibe or dried shrimp. Yan ay nakakapagdagdag ng masarap na lasa sa ating, it gives an extra kick, kumbaga. Halo lang natin. At kung kinakailangan dagdagan ng mantika, dagdagan lang para hindi siya dumikit sa ating pan. Ayan, dagdagan natin. Okay, sunod naman natin ang ating sibuyas. Ayan, halo-halo lang natin. Hanggang sa lumabas yung kanyang amoy. And then, yung kanyang aroma pala. And then, sunod natin ang ating toothpaste. Ang ating tomato paste. Ang tomato paste po para sa akin ay nagbibigay ng dagdag na acid at saka syempre kulay ng ating fried rice. Isunod natin ang ating garlic powder. Lagyan natin ng konting garlic powder. Kailan ba naging enough ang garlic? And then yung white ng ating tawag doon, spring onion. Yan, ilagay din natin yung spring onion ng white kasi mamaya yung green niya itatoppings natin. Then, dagdagan natin ng egg. Siyempre, hindi mawawala ang ating egg. Pandagdag protein din yan. At pagdating sa egg, ang mas gusto ko yung dinadry siya para hindi magiging lumpy yung ating fried rice. Mas gusto natin na medyo dry pa rin ang itsura. At ayun, pagkatapos niyan, hahalo na natin. Siyempre, ang ating star of the day, ang ating rice. So, lagay natin ang ating rice at mag-umpisa na tayong mag-exercise. Hahalo tayo ng hahalo. And then, tingnan natin na kailangan mas maganda kung lahat ay anong tawag doon? Mas maganda kung lahat ay naghiwa-hiwalay sila para hindi siya magkaroon ng mga rice balls. Tsaka mas pantay-pantay ang kaniyang kulay. We want to achieve that na lahat ay may kulay yung ating fried rice.
Okay, sa puntong ito, lagay na natin lahat ng ating mga frinay kanina. Sama-sama nating ilagay except yung ating fried garlic. Bakit last na yung ilalagay natin? Kasi ang fried garlic, mas masarap siya kung itatoppings na lang siya. Pag hinalo mo kasi agad dyan, magiging hindi siya magiging dry. At medyo ilulus niya yung kanyang masarap na lasa. Ayan, tikman muna natin. Tignan natin para malaman natin kung ilan ang ilalagay nating mga ibang panlasa. So, oyster sauce, light soy sauce, dark soy sauce. Kung wala namang dark soy sauce, okay lang. Light soy sauce lang, pwede naman yan. Pero alalay lang po tayo kasi kanina naglagay na tayo ng mga ingredients na medyo may lasa na. So, sobrang alalay tayo. And then, syempre, cracked pepper, lagay natin. Tapos, lagyan din natin ng kalamansi. Kasi ang kalamansi ang isa sa mga sikreto para maging well-balanced ang lasa ng ating fried rice. Ayan, patuloy tayo sa ating gym. Tikman uli natin. Ayan. So, at this point, ilalagay na natin sa ibabaw yung ating garlic. Kung tama na lahat ng lasa, itatap na natin ito. Ito ang ating first topping. Siyempre, may kasunod pa yung green ng ating spring onion kanina. Ayan, di ba? Mukha na siyang masarap. Tignan natin. Ang bango. Ayan, kung gusto natin, dagdagan pa natin ng toppings. At ito na ang ating fried rice colored edition. Ready na ang ating mabilis, masarap at siksik sa nutrition na colored fried rice. Kung nagustuhan ninyo ang recipe na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang lutong bahay na swak sa busy na pamilya.